Hello guys and welcome to my channel Maruchang82. Yan, ito pong channel na ito ay dedicated po sa aking alagang flower horn na si Bilog. So ngayong araw pong ito ay maglilinis po tayo ng aquarium ni Bilog at kung makikita nyo po sa video ay medyo malumot na po yung aquarium ng aking flower horn. So kailangan na po nating linisin yan at magbawas ng tubig para ma-refresh naman po yung isda, dahil nakaka-stress naman din po yung pag hindi po kayo malimit nagwa-water change yan, dahil medyo mamumuo na po yung ammonia yan. Pero I'm happy to tell naman po na marami naman po ako mga forus po sa loob yan. So kuhanin na po natin yung ating mga panlinis at ito nga po ang aking gagamitin, yung timba na may mga paraphernalias po at mga net para sa isda. At meron pa rin po ako na cabinet dito sa ilalim ng aquarium na naglalaman po ng mga pakain, dechlorinator at kung ano po pong mga paraphernalias po para sa akin pong hobby na flower horn. At dalawang pong timba ang aking gagamitin sa araw na ito. At yan, ang una ko pong ginawa is kumuha po ako ng konting tubig muna po dun sa isang timba, dahil doon ko muna po ilalagay si Bilog para hindi naman po siya ma-stress habang naglilinis po ako, dahil syempre po kung ano-ano po yung ating gagawin sa loob ng aquarium na paglilinis. So dito ko nga po muna ilalagay sa timba si Bilog at nilagyan ko rin nga po yan ng air bubbles para ayos na ayos po ang kanyang paghinga. Yan. So ilagay na po natin si Bilog at yan. Hindi naman po siya maano dyan sa timba dahil may air bubbles po yan. So itutuloy lang po natin ang ating paglilinis at ibabacuum ko lang po yung ilalim muna ng aquarium, dahil may mga dumi po yan at saka mga debris na hindi po nakukuha ng ating water filter. Yan, kailangan nating i-vacuum or siphon vacuum. So malapit lang naman po itong aking aquarium sa veranda, kaya idediretso ko po itong hose ng vacuum para dire-diretso po dun sa may veranda at mas mabilis po tayo na tanggal po ng tubig. Sa pagkakataon pong yan ay mga 50% lang muna ang aking tatanggalin na tubig. At ang rule of thumb nga po pala sa paglilinis ng ating mga aquarium ay hindi mo kailangang linisin ng ganong kalinis, or maglilinis po tayo pero kumbaga 50 or 70% lang po na tubig ang ating tatanggalin, or 30% na tubig ang ating tatanggalin, para hindi naman po lahat mawala yung mga good bacteria sa ating aquarium. Yan. Pero yun naman po mga good bacteria is nandyan po sa ating mga porous ball. Yan, katulad ng ginagawa ko, nililinis ko lang po yan na konti sa tubig din po na aquarium, at kinuskus ko na nga po yung mga gilid-gilid ng aquarium. So lahat po ay lilinisin ko yan, kaya mas maigi po na tanggalin po natin yung isda para hindi po siya may stress sa ating ginagawa. Yan. So kinukuskus ko lang po yan lahat, yung mga pwedeng kuskusin po na nilumot po. At kaya nga po nilulumot yan dahil minsan po is dire-diretso po yung nakabukas po yung aking ilaw, kaya yun po yung nagpapalumot sa ating mga aquarium. Kaya kailangan naman po talaga din natin na linisin or bawasan ng tubig para mabawasan din po yung ammonia, sapagkat yung ammonia po ay namumuo po pagka sobrang dumi na po nung dumi, yung mga idinudumi na po ng ating alagang isda. Yan, patuloy lang po ako sa pagbabacuum at kung makikita nyo po sa video is almost 60% na po ng tubig yung aking tinanggal. Yan.
Pagkatapos po niyan ay may nakahanda na po ako na hose na nakakonektado na po doon sa aking faucet sa may banyo. At mas mabilis po yan kaysa sa naman po gagamit po tayo ng timba-timba po at medyo messy pa po yun dahil matatapon pa po yung tubig na isasalin natin sa aquarium. So pag meron po tayong ganitong hose ay napakabilis lamang po natin magdagdag uli ng tubig. At yan, dinadagdagan ko na nga po uli ng tubig at maya maya lang po ay mapupuno na po yan. So kung makikita nyo po ang tubig ay malabo pa o may medyo green pa po, pero pag binuksan ko na po yung filter nyan ay babalik po yun sa dati, or after an hour po babalik na po yun sa dati at magiging crystal clear na po uli yung ating tubig. Yan. So nakita nyo naman po at napakabilis ko lang po na nalagyan yung aking aquarium. At pagkatapos po ay isusunod na po natin ang paglalagay ng dechlorinator. Yan, mahalaga po yan dahil ang ating pong tubig ay directly po galing sa faucet, at naglagay na rin po ako ng mga PSB or mga photosynthetic bacteria po para mas mabilis po tayo mag-cycle yan ng ating aquarium. Bali dalawang klase pa nga po ng PSB ang aking ginamit dyan. Yan, so yan, ganun lang po. Tapos na po tayo na maglinis ng aquarium at maya maya lang po ay ibabalik na po natin yung ating flower horn na si Bilog. Yan, punasan lang po natin yung labas at good to go na po yan. Yan, so isinaling ko lang po yung natirang tubig na pinaglagyan kay Bilog. Yan, binalik ko na rin po yung air bubbles at nabuksan ko na po dyan yung at ito po, ibabalik ko na nga po ngayon si Bilog. Yan. So masigla na po uli ang ating isda at malinis na po uli ang kanyang aquarium. Yan, napakabilis lang naman pong gawin. So ito na po ang final outcome ng ating ginawang paglilinis at medyo hindi pa po ganun ka crystal clear yung tubig at medyo pamuti-muti po. Ayan po ay parang ang tinatawag po na bacterial bloom po dahil